tinig ko'y pakikinggan, ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-20 linggo na sa karaniwang panahon. At sa narinig natin na ebanghelyo para sa araw na ito, nawa ay wag natin itong kunin yung bang pagkaintindi, no? Yung out of context na lagi. Kaya nga kailangan mas maging malawak ang atin pong pag-unawa sa atin pong mga naririnig. No? Dahil marami na sa atin ang napapahamak, marami sa atin ang nagkakaaway-away dahil lamang sa hindi natin pagkaunawa sa mga naririnig sa ating paligid. Baka mamaya i-justify natin na okay naman palang awayin yung biyanan ko. Okay din naman palang awayin yung manugang ko. Okay pala na mag-away-away kami. Kasi sabi ni Kristo, maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki. So, okay pa yun? Paano yung utos na igalang mo ang iyong ama't ina? Humakontra. Kaya kailangan natin lagi uunawain ano ang konteksto na sinasabi o ipinapahayag sa mga pagbasa natin, lalo na tayo pa naman mga Katoliko, katamad-tamad nating magbasa ng Biblia. At ito yung isang pagkakataon, isang venue na kung saan napapakinggan natin kung ano ang mga nasasaad sa kasulatan o yung tinatawag nating Biblia. So, okay po tayo? Kamusta po ba kayo? Kamusta ang mga magbiyanan? Okay? Yan. Kasi sabi ni Jesus, no, tandaan natin mabuti ha. Kasi parang ngayon ba, ang dating ay kinakamusta tayo ni Jesus. Sabi niya, naparito ako upang magdala ng apoy. Sabi niyo nga po, apoy. Yan. Ang apoy, ito ay isang ginagamit nito na sumisimbolo sa banal na Espiritu Santo. Kaya nga nung gabi, habang nagkakatipon-tipon ang mga alagad, bumaba ang Espiritu Santo sa dila ng apoy. At nung bumaba ito sa kanila, nagkaroon sila ng kakaibang kakayanan o yung confidence nila ay talagang nandoon. Nawala na yung takot sa kanila. So, ang sabi ni Kristo, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa,
At sana, no, maganda yung bahagi, napagningas na ito. Napagningas na. Umaalab, umaapoy. Hindi pwedeng yung apoy natin, aandap-andap. Hindi pwedeng tinakpan lang natin o baka mamaya, simula nang tayo po ay mabinyagan, natanggap natin ang Espiritu Santo. Nasaan na nga ba tayo sa puntong ito? Nang tanggapin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Napagningas na ba ito? Kaya tingnan natin, mula sa salitang apoy, no, sa Ingles ay fire. Sabihin nyo nga po, fire. Spell fire, F-I-R-A, fire. So ano ba ang mga kaloob at inaasahan sa atin na nakatanggap na tayo ng apoy? Ang F ay faith, yung pananampalataya natin. So, pag pinag-usapan, pag sinabi, may pananampalataya ka ba? Opo, meron. Pero, kamusta ba yung pananampalataya natin? Sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Jeremias, at sa mismong karanasan ni Jeremias, anong sinasabi dito? Siya ay halos ipapatay na, inihulog na sa balon ng mga prinsipeng nandoon. Kasi nagsumbong sila sa hari dahil etong si Jeremias ay hindi tumitigil sa kanyang pagsasalita ng katotohanan. At dahil totoo ang kanyang sinasabi, yung mga ginagawa ng mga prinsipe, ng mga tao doon, nare-realize sila, mali sila, tama si Jeremias, at dahil ayaw nilang tanggapin na mali sila, ipapatay natin si Jeremias sa kakasalita niya ng totoo. Pero hindi natinag si Jeremias. Nagpahayag ng mabuting balita, isinabuhay ang kanyang pananampalataya. Sabi niyo nga ulit, faith. Mayroon na tayo niyan, ha? Kailangan lang nating gamitin sa mga pagkakataon na ito ay kailangan palabasin. Hindi sa takot. Minsan, no, pag natakot tayo, ang bilis nating palitan, iwan ang ating pananampalataya. Minsan nga, kapalit ng pera, gusto nating iwan. Ganun ba? Madali lang yan. Yung faith, wala yan. Pero ito, okay, pera, faith o pera? Pera tayo. Ay, yung ay sa fire na sinasabi ni sana napagningas na. Ito yung integrity natin. Kaya nga sabi ko kanina, yung pananampalataya ba natin, hanggang saan natin kayang ipakita, hanggang saan natin kayang panindigan. Kung susubukin ka, kung haharap ka sa mga malalaking tao, madali ba tayong ma-persuade o kaya mahikayat na palitan ito o tigilan na ito? Sa panahon pa naman ngayon, no? Parang yung katotohanan, kahit kasinungalingan, nakadepende sa kung sino yung nagsasalita. Kaya mahalaga na mayroon tayong integrity. Yung talagang makikita, hindi lang makikita, yung naririnig sa atin na katotohanan na isa sa buhay natin. Kasi mahirap pong tumayo. Nga lang, no? Dahil nga yung mga impluensya, marami pa naman mga self-proclaimed influencer na kahit mali na ang kanilang sinasabi, nagiging totoo sa paningin ng iba, lalong-lalo na yung mahihina sa pananampalataya. Pero mahalaga po na mayroon tayong integrity sa ating pagpapahayag. Hindi pwedeng ngayon, ito tayo, bukas iba na naman yung stand natin. Next letter, R. At ano ang R? Renewal. Kaya nga, sabi ko kanina, no, nandito tayo,
kinakamusta tayo muli ni Jesus. Kamusta ba? Anong mga karanasan natin itong mga nakalipas na araw? Ngayon, okay. Kung medyo pumalya tayo, okay lang. Magre-renew tayo sa ating pananampalataya. Yan, sabi ni San Pablo sa kanya, sabi sa sulat sa mga Hebreo, di ba? Ito yung pananampalataya na natanggap natin mula kay Kristo. At sa pagpapatuloy natin, o sakali man na pinanghinaan tayo, okay lang yan. Pwede ulit magpatuloy. Mag-renew tayo ulit ng ating pong alliance. Kanino ba talaga tayo maninindigan? Kanino tayo? Ngayon talagang hating-hati tayo, no? Marami ang pumapayag, okay, hindi dapat inaapi, no? Kahit mali, kahit kasinungalingan, lahat na ng sinasabi, maling-mali na, pero sige, paglalaban pa rin natin siya. Kakampihan pa rin natin siya. Tandaan niyo po ha, ang katotohanan, hindi yan mababago sa dami ng taong, kumbaga, no? Yung kasinungalingan, kahit kailan, hindi magiging tama dahil lamang sa number o dami ng taong tumatanggap nito. Last letter ay E, endurance. Yung kahit anong pagsubok, kahit anong hirap. Kasi ngayon talagang kapag nagsalita ka ng katotohanan, ikaw pa ang kukuyugin. Na ano nyo ba? Napapansin nyo ba? Pag ikaw ang nagsalita ng katotohanan, o kaya sinubukan mong itama, i-correct, i-call ang atensyon ng mga nagsisinungaling, ikaw pa ang mali. Ano ba? Tatanggapin na lang ba natin na mga bobo talaga tayo? Di ba? Yung kasi yung sinasabi, kung sino nagsasabi ng totoo, yan ang sasabihin na bobo. Pero pag nanonood tayo ng mga usapan, no? Ano ba ito? Wala bang logic? Wala bang common sense? Wala bang laging gagamitan tayo ng mga batas-batas na sila mismo hindi nakakaunawa ng batas. Pero yun nga po, no? Kamusta tayo? Paano tayo tumutugon sa mga nangyayari sa paligid? Tahimik lang ba tayo? Ganun ba ang apoy? Ganun ba ang espiritu? Tahimik lang? Pinatatahimik lang tayo? Di ba sabi, pinagniningas. Sana nag-aalab na ito. Paano natin maitatama ang mga kasinungalingan kung mananahimik lang tayo? Pero yun nga po, no? Mahirap magsalita din kung tayo mismo hindi nasa tama. Yung magsasalita ka ng katotohanan kasi binayaran ka, mababaw yun. Hilaw yun. Kaya nga, ngayon magsasalita ng katotohanan, bukas kasinungalingan na. Ngayon panig ka sa nagsasalita, bukas kalaban ka na ng nagsasalita. So kaya, no, maging mapagmasid din tayo, maging mapanuri tayo, dahil bahagi tayo ng misyon na magpalaganap at magsabuhay ng katotohanan. At magagawa lang natin yan sa pamamagitan ng apoy o ng Espiritu Santo na binibigay sa atin ni Kristo. Amen?